Okay naman yan at Okay. ikaw ay mag-isa dyan sa ano, mag-isa Mm. ka dyan. Oo. Tsaka si Lord. Amen. Kami lang. Darlene, hello. Darlene. Hmm. Hello. Sige po. Darlene, nabasa mo na yung Magandang chapter gabi. 3. May mga bisita kami dito sa bahay. Mga Oo, tumambay. nabasa ko na. Hello, Yani. Rani. Sinong bisita? Mga ibang Ako. church. Sana ate siya may. Ano ka ba dyan, Iba? Nag-hotel ka? Oo nga, parang naka-hotel siya eh. Hindi. Nakakondo. Taray mo naman. Nakakondo lang naman. Wow. Sige, tayo Saan ba? magsimula na at 7:10 na. Let us start with a prayer. Pwede bang pangunahan tayo natin Arlene ni si Arlene? Sige. Sige po, let's pray. Let's close our eyes and feel the presence of our Lord, Jesus Christ. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Tunay nga na this is the day, Lord God, kung saan kami ay mag-aaral ng iyong mga salita. And we acknowledge your presence, Lord, sa oras na ito. Tunay nga, Lord, naniniwala kami na kahit kami magkakahiwalay, ay ang iyong presensya, Lord God, ay nasa sa amin at kasakasama namin. And Lord, Holy Spirit, ikaw ang manguna, ikaw ang magturo sa amin. We ask more revelation sa istorya na aming babasahin. Tunay nga, Lord, na itong pag-aaralan namin na yung mga salita, Lord, ay hindi lang basta pumasok sa aming mga tenga, Lord God, kundi ito ay maging buhay na salita, Lord God. Amen. At malakaran namin, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord God. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, dahil binuksan mo na ang aming spiritual hearts, spiritual ears and eyes, Lord God. And Lord, salamat, Lord God, sa yung lingkod na magbababa ng yung salita. Salamat sa anointing. Salamat, Lord God, sa sa pagkilos mo sa buhay niya, Lord God. And salamat, Panginoon, dahil ang kanyang ibababang salita, Lord God, sa oras na ito ay walang iba kundi ang mga makapangyarihang salita, Lord God. Hindi yung, Lord, yung opinion niya ang aming marinig, kundi, Lord, yung makapangyarihan mong salita, Amen. Lord God. Ang mapakinggan ng bawat isa, Lord God. Ang tumimo sa puso ng Amen. bawat isa. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lang ay dinideklara na namin ang katagumpay ng gawain ito. Salamat sa iyo, ang pinakamataas sa papuri, pagdakila, pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Arlene, for that very powerful prayer. Truly, welcome. Bago tayo magsimula, ay welcome muna natin ang bawat isa. Yan. Welcome, Ivan. And I hope na okay ka dyan. And at Arlene, si Yani. Kasama natin ngayon si Yani. Hello, Yani. And then si Arlene. Yung mga iba, sina Lois, yung mga iba nagsabi sa akin, may ginagawa lang daw. Si Janelle din may mga ginagawa. Sino pa ba mga nagsabi sa akin? Yan, yung mga iba ay nakatulog daw. Kaya wala sila ngayon. Pero I know that the very presence of God is with us. Amen. God says in His Word that when two or three are gathered in His name, hindi naman siya nalilimitado sa lugar na magkakasama, kundi by Spirit we are one. Amen? Amen. Amen, amen. So yun, welcome Kayla. And we are now on the Jonah chapter 3. So a little background lang dun sa nangyari nung nakarang chapter 1 and chapter 2. From the chapter 1, tinry ni Jonah na tumakas kay God, but nagkaroon ng bagyo at may ginawang kaparaanan ng Panginoon upang palapitin ay ibalik siya ng Panginoon. And then on the chapter 2 naman, nakita natin na after maitapon si Jonah sa dagat, is kinain siya ng isang balyena. And during that time, yun talaga yung time ni Jonah na kapag alone time siya with God. So he spent time in prayer. He spent time in yung alone time na yun para talaga truly mag-repent. And makagandahan kasi doon is God answered all of his prayer na pinakinggan talaga ng Panginoon yung kanyang mga prayers. So yung Jonah chapter 3 is quite short. This is only 10 verses, pero I believe na hindi siya sa haba o sa eksi ng verse.
kundi sa dami ng revelation na makukuha natin. Amen. 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 So, okay. Let's read. Sinong gusto mamasa? Si Ivan. Kita mo ba, Ivan? Okay, sige. Then the word of the Lord came to Jonah second time to go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Amen. That is from Jonah chapter 3, verse 1 to 2. So, then the Lord, makikita natin dito, ang siguro pinaka nag-highlight sa akin na word dito is the word second time. Kasi 'di ba, parang if you makikita niyo yung pagkaka-sentence dito ni Jesus ng Lord dun sa verse 1 ng chapter 3 and verse 1, yung early verses ng chapter 1 is also the same. Na parang ang Panginoon kapag may sinabi siya sa iyo, not until makinig ka sa kanya, uulitin niya lang na uulitin yung sinasabi niya sa'yo. And this is the second time na nagpapakita rin na ang Panginoon, He is a very merciful God. Kasi di ba pagka nag-disobey si Jonah, pwede namang isipin na lang ng Lord na, ala, iba na lang piliin ko. Meron namang other people na pwedeng sumunod sa akin. Pero makikita natin yung mercy ng Lord. We can see na ang Panginoon lagi nagbibigay sa atin ng second chance. Amen? Amen. And makikita natin dito na even though Jonah disobeyed before, nag-disobey siya before, God still called him again, showing His mercy and His patience. Makikita natin yung character ni Lord na it is easier for God na i-give up na lang tayo dahil ang tigas naman ng ulo mo, bahala ka na dyan. Pero we can see talaga yung grace ng Lord na even though we are undeserving, the same with Jonah, undeserving siya, pero yung mercy ng Lord laging nandyan. Which leads me to our first point. So our first point is, lesson number 1, our failure doesn't cancel our calling. So even though Jonah disobeyed before God, God still called him again, showing His mercy and patience. And God says in Romans 11:29, so parang ganda nitong verse na to, God says, for God's gift and His call are irrevocable. Di ba minsan bilang isang, lalo na tayo, mga siguro mga worship ministers, mga lingkod ng Panginoon, sometimes we may feel na nafe-fail natin ang Panginoon. Sometimes nakikita natin yung sarili natin na ang tigas naman ng ulo ko minsan, or nakikita mo yung sarili mo na you fail, and sometimes yung failure na yun hindi lang siya nangyayari ng isang beses, and it happens all of your life na paulit-ulit minsan na fail mo si Lord. Pero makikita natin dito na yung kamalian natin hindi yun nakakancel yung calling na meron tayo. Amen. When God called you to be His son, when God called you na maging anak ng Diyos, o when God called you to preach the gospel, hindi porket nagkamali ka na ibig sabihin nun ay hindi, binabawi na ng Panginoon lahat ng magandang ginawa niya sa'yo. So kundi sa kabaliktaran, pinapakita ng Panginoon na yung mercy ko is laging nandyan as long as you repent to me. As long as you are still willing to obey me, bumalik ka lang sa akin, I'll give you a second chance. Amen? Na yung failure natin hindi niya nakakancel yung pagtawag sa atin ng Panginoon. Kasi ito yung mga minsan na iniisip ng iba, kahit even hindi lang yung calling nila, even their salvation, naisip nila na, nagkamali na naman ako, baka hindi ako ligtas, baka hindi talaga ako Kristiyano. Pero we may fail, pero ang isang patunay that you are called by the Lord or your salvation is still intact is kahit nagfe-fail ka, patuloy kang tumatayo. Amen. God says in book of Proverbs na yung isang tao daw nagfo-fall siya ng 7 times pero tumatayo din siya ng 7 times. Amen. Despite na nadadapa ka, patuloy kang bumabangon. Amen. And ang kagandahan doon, ang Lord is laging open yung arms niya. His arms is always open. Bukas yung kanyang kamay para tanggapin ka because He is a merciful God. He is a good God. Amen. Sabi nga niya sa Psalms, for you are good and your mercy endures forever. Hindi yung mercy niya is parang very limited lang na, one strike ka na, two strike ka na, na parang tinitimingan ka ng Lord. Pero His love and His mercy endures forever. Amen? Amen. 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 And let's read. Basahin naman natin yung sa second part nung ano dito. Sabi dito, let's focus naman dito sinabi, go to great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you.
Gaya ng sinabi ko kanina, this is actually the same message that God has sent na sinabi sa kanya, pero makikita niyo dito na less specific siya. Na parang siya ang pinaka, di ba din sa isa, sinasabi niya ni God sa kanya na pumunta ka sa Nineveh, i-cry out mo tong ganito, ganito ang gagawin ko sa kanila. Pero this time, ang sinabi lang muna sa kanya ni Yahweh, ni God is, pumunta ka doon, i-proclaim mo yung sa papasabi ko sa'yo. And siguro, ganon kakilala ng Lord si ganon kakilala ni Lord si Jonah. Kasi nakita niya kung paano mag-react si Jonah. Hello, Lois. Nakita ni Lord kung paano nag-react si Jonah the first time. And dahil alam na ni Jonah yung papagawa sa kanya ng Lord, bigla siya nagkaroon ng takot. This time, parang sinasabihan muna siya ni, sumunod ka muna. Pag sumunod ka sa akin, then I'll tell you what to do. Di ba? And makikita nga natin dito na parang this time, God didn't reveal all the details to Jonah. Hindi niya sinabi yung ganito ang gagawin mo, ganito ang sasabihin mo. Sinabi niya lang muna, punta ka sa Nineveh and then kung anong papasabi ko sa'yo, yun ang sabihin mo. And sometimes ganun din tayo, biglang pagsunod natin sa Panginoon. Sometimes may mga pinapagawa sa atin ng Lord. And then we question, Lord, ang tinatanong natin ng Panginoon, Lord, bakit ganito? O bakit ganito ang pinapagawa mo sa akin sa Lord? Pero sometimes, kailangan lang natin maunawaan na He is the beginning and He is the end. Alam niya yung simula, alam niya din tayo yung magtatapos. Kaya we just have to trust the process. Kailangan lang natin munang sumunod kahit hindi mo alam yung kasunod. Amen? Kailangan lang muna nating sumunod kahit hindi pa natin alam yung kasunod. Which leads me to our lesson number 2. Sinong gustong bumasa? Lesson number 2. O, paunahan. Isa-isa lang, isa-isa lang. Sa Ate Arlene, baka gusto ni Ate Arlene. Arlene. Kustodyo. Kami ng Arlene. Kita mo, Ate Arlene? Wait, ba't nawala ako? Ito wala ako. Andiyan ka lang, te. Dito ka lang. Dito lang ako. Kita mo na, te. Hello, Kyle. Hello, Lois. Kita mo na, Ate Arlene? Okay na. Yun. Okay, basa, te. Nag-leave kasi ako gawa ng tumawag ang Ate Ami. Sige, ate. Basahin natin yung lesson number 2. Babasahin ko ba? Ate. Lesson number 2, trust God's process. God reveals His plan in His timing. Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen. And ito dapat yung isa sa mga natutunan natin. Minsan may pinapagawa si Lord sa atin, we didn't know kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Hindi natin alam kung ano yung dahilan kung bakit yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Hindi, sometimes we may parang malabo yung daan, pero we just have to trust God's process. Pagtiwalaan natin yung prosesong ginagawa sa atin ng Panginoon. And nire-reveal ng Panginoon yung reason niya, nire-reveal ng Lord yung purpose niya through time and His timing. Binibigyan niya tayo ng, sabi nga, when the time is right, the Lord will make it happen. The same way na when the time is right, siya din, the Lord, will explain everything to you. 'Di ba? So, we didn't need to know everything. Hindi natin kailangang malaman yung kasunod. Hindi natin kailangan malaman yung kabuuan ng picture. We just have to take the first step, the next step na, Lord, lalakaran ko tong sinasabi mo sa akin. Susunod ako sa'yo kahit hindi ko alam yung kasunod. Pwede bang i-chat natin dyan sa chat box natin? Sumunod kahit hindi alam ang kasunod. Chat natin dyan. Sumunod kahit di alam ang kasunod. Amen? Kahit hindi mo alam yung kasunod. Alam nyo, makikita nyo yun sa buhay ni Pablo. Sometimes mababasa nyo sa Book of Acts. Sasabihin nila, pupunta kami dito sa lugar na ganito. Tapos tatanungin siya ng mga ibang mga followers niya, bakit tayo pupunta doon? Hindi ko din alam, but I am determined. Yung word kasi doon na ginagamit ni Pablo, for I am determined that the Spirit led us to this place. Ibig sabihin, hindi niya alam kung bakit kaya tayo pinadala dito ng Lord. Hindi niya alam, pero because of His obedience, He is determined na susundin o sumunod sa kung anong pinapagawa sa kanya ng Panginoon. And that is a life of faith. Yun yung buhay natin bilang mananampalataya na
Hindi mo kailangang malaman lahat ng bagay. Hindi mo kailangang malaman lahat ng bakit, lahat ng ano, lahat ng saan. Minsan ang kailangan lang natin malaman ay sino. Sino ba yung nagpapagawa sa iyo niyan? Amen? We just have to trust na ang Panginoon is nandyan. And sabi nga niya dun sa Proverbs 3 verse 5 to 6, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag tayong magtiwala sa kakayanan natin, sa kakayanan nating mag-isip, sa ating sariling karunungan, not our own wisdom, but mag-lean tayo, mag-trust tayo sa plano ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Praise God. Praise God. Let's read from verse 3 to 4. Sinong gusto bumasa? Si Lois. Available ka ba, Lois? Pwede ka mag-open ng camera. Ikaw, open ng camera. Open ng mic, sorry. Sige, baka mahina ang internet. Sige, ako na lang magbasa. Sabi dito sa Jonah chapter 3 verse 3 to 4, Jonah obeyed the word of the Lord. Naka-underline siya. And went to Nineveh. Nung sinabi sa kanya ng Lord na pumunta ka sa Nineveh, then si Jonah nag-obey siya and went to Nineveh. Now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through it. Ibig sabihin, 3 araw siyang nilakad kasi makikita natin dyan, nag-walk siya eh. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming 40 more days and Nineveh will be overthrown. Actually, yung word na overthrown na ginamit dyan is the same word na ginamit dun sa Sodom at Gomorrah. I don't know if you are familiar with that, kung saan yung Sodom at Gomorrah, yung Sodom at Gomorrah is para siyang talagang tinupok ng Lord yung kanilang lugar because of the sin. And it is the same thing na gagawin dapat ng Panginoon sa Nineveh. And makikita natin dito na ah, makikita natin dito na si Jonah nagpatuloy siyang nakinig, nagtiwala sa Panginoon sa kung anong gagawin niya. And we can actually read from, yun natin ko nakalagay din sa verse. Ayan, sige. Let's go to our point number 3, which is yung point number 3 natin is obedience starts with believing. Kailangan muna bago ka muna sumunod sa Panginoon, sometimes you just have to believe first. Kailangan mo nang maniwala muna sa sinasabi sa iyo ng Panginoon, di ba? Sometimes sasabihin mo na pagkakawari sinabi ng Lord sa iyo na, "Hoy, ipag-pray mo nga si ganito kasi siya ipagagalingin ko." Sometimes hindi natin malakaran yung way, yung malakaran na ipag-pray ko si ganito, ipag-pray ko sa kaganan kasi sometimes ang problem is not just your obedience, but sometimes the problem is your faith or yung believing mo or yung trust mo na magkagaling kaya rin ng Lord talaga or baka kay mapahiya dito. So, sabi dito, faith comes first, then obedience follows. Sometimes tanongin natin yung sarili natin, ba't ba hindi ako nakikinig sa Lord? Bakit ba hindi ako nag-o-obey? Baka hindi ako naniniwala. Baka I don't trust the Lord sa kung ano sinasabi niya. And we can read from Hebrews chapter 11 verse 6. Sabi niya, without faith, it is impossible to please God. Amen. And alam nyo, paano Kuya Kenneth nun? Kung wala nga akong faith, hindi ako magkaroon ng faith. And mababasa din natin sa scripture, sa Bible yung sagot. We can read from Romans 10:17 that faith comes from hearing and hearing the word of God. Amen? Kailangan lang natin patuloy na makinig ng makinig and then kapag nakikinig ka ng nakikinig, patuloy mo napapakinggan ng salita ng Panginoon and then your faith nade-develop yung faith mo and then through your faith, doon na nagkakaroon ng obedience. Amen? Ang pagsunod sa Panginoon. Amen. Amen. And let's read from verse 5 to 6. Si Kayla ba? Kayla, pwede mo basahin yung verse 5 to 6? Okay lang ba? Yeah. Hindi yata tayo masyadong Iba hindi nakikita yung screen eh. Pero sabi dito sa verse 5 to 6,
the Ninevites believe God as past was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on a sackcloth. When Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took up his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. Ibig sabihin, nung narinig ng mga tao yung pinoproclaim ni Jonah, na naniwala sila, they believe na pangyayarihin nga to ng Panginoon, mangyayari nga to sa amin. And then gumawa sila ng ways, parang nagrepent talaga sila, binago talaga nila ang kanilang mga ginagawang mga evil ways, mga sinful ways. And makikita talaga natin na sila ay nagrepent. And makikita natin dito na yung pagre-repent or pagbabago is hindi lang siya through decision, hindi lang siya dun sa pag-iisip mo na hindi ay mag-aano na ako, babaguhin ko na yung sarili ko, or just opening your mouth na magte-turn away na ako sa sin ko. But actually, ang pagsisisi is hindi lang siya through words or through your mind, but dapat meron din talaga siyang action or meron din talaga siyang ginagawa. Kaya nga sinasabi ng James that faith without works is dead. Na hindi pwedeng kapag sinabi mo na magsisisi na ako but you keep on doing it, o kapag ka yung sinasabi mo na ikaw ay nagsisisi na pero hindi ka naman nagre-respond accordingly through your action, edi parang wala din siya, di ba? Kaya nga sabi dito, the people of Nineveh didn't just listen, hindi lang sila nakinig, but they responded. Amen. So, ibig sabihin, nag-respond sila sa Panginoon. They humble themselves. Yung nagpakumbaba sila sa Panginoon, nag-fasting sila, and then they turn away from their sins. And makikita natin dito, even yung hari nila is nag-repent din. Which leads me to our point number 4. True repentance is shown by action. Ang tunay na pagre-repent, hindi lang siya sa pamagitan ng pagsasalita na hindi, nagbago na ako na ganito, kundi nakikita din siya sa ating mga action. Through the mercy, through the grace of God, nagkakaroon ng reflection yung faith na ginagawa natin. Kaya nga sabi dito, the people of Nineveh didn't just listen, they responded. Kaya nga ba, we can read from 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. Makita natin na kapag tayo nagrepent, si God is a merciful God, He's a kind God, He is a graceful God, and willing to forgive all of our sins. Amen. Praise God. Pwede bang i-chat natin dyan sa ating chat box? True repentance is shown. Pwede, ay hindi, mahaba. Sabihin na lang natin, salita at gawa. Yan. Ay, ba't gasa? Salita at, pwede i-chat natin dyan, salita at gawa. Amen. Ano ibig sabihin nito kay Kuya Kenneth? Ibig sabihin ba kailangan gawin ko muna itong mga bagay nito para bago ako patawarin ng Panginoon? Or kailangan ba gawin ko munang, kailangan may action muna? Alam niyo hindi. Pero ako naniniwala na ang isang taong tunay na nananampalataya, ang tunay na may faith, tunay na may belief, tunay na may trust sa Lord, hindi pwedeng yung faith niya is just faith alone. Hindi pwedeng faith lang na walang bunga. Kasi ang faith nagbubunga yan eh. Amen? Ang faith nagbubunga yan ng mabuting gawa. Hindi siya, yung salvation natin, siya yung puno. And then kapag nagkaroon ka ng salvation, nagkakaroon siya ng bunga. Hindi ang mali doon, hindi yung gagawin mo yung puno ay yung magaganda mong gawa, tapos kapag nagbunga siya, ang bunga niya ay salvation. Hindi siya ganon. Kundi your salvation is the tree, and then yung good works is bunga lang siya. Naintindihan ba natin? Amen. So the good works is just a fruit of our salvation. And this is the last one. Medyo maiksi lang kasi to. Sabi dito sa Jonah chapter 3 verse 10, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. Nung nakita ng Diyos na sila ay nag-relent, nung nakita ng Diyos na sila ay nag-repent, we can see and we can read na ang Panginoon hindi nagpakita sa kanila ng mercy, nagpakita sa kanila ng grace, na ang Panginoon, He is willing to forgive
all of their sins and i-relent o i-withdraw yung suffering and condemnation na dapat dadanasin nila. Amen? Last one. This is lesson number 5. Sinong gusto bumasa? Last na to. O paunahan. Paubusan na lang. Paubusan na lang. Ako na lang. Si Ivan. Okay, lesson number 5. God is merciful to the repentant. Repentance doesn't manipulate God. It moves His mercy. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Amen. Psalm 119, verse 11. Amen. Makikita natin dito, no, nakita ng Panginoon yung kanilang pagre-repent. Alam nyo, wala naman tayong pwedeng itago sa Panginoon, di ba? Amen. Wala tayong pwedeng itago sa Kanya. If God truly sees your heart na gusto mong mabago, na gusto mong ma-change, gusto mong mag-turn away from all your wicked, sinful ways, and then God will forgive you. That God will give you mercy. And makikita din natin dito na bakit ko nilagay dyan na repentance doesn't manipulate God? Because this is just my personal experience. Sometimes, pag nakakagawa ka ng kasalanan, minsan nahihiya ako, meron akong shame, merong guilt na parang nakakahiya naman bumalik sa Lord kasi parang binigyan ka na nga ng grace, tapos ganun pa din ang gagawin mo. Parang may feel mo na parang meron kang hiya, meron kang shame na nakakahiyang bumalik sa Lord. Pero ako naniniwala yung faith ko nagsasabi na the reason that nagkakaroon ka pa rin ng desire na bumalik sa Panginoon is because it is the Holy Spirit moving and working on you na mag-turn back pa rin sa Panginoon. Amen? Despite na tayo nagkakamali, despite na disappoint natin sa Lord, despite na nagkakaroon tayo ng failure, the Lord is always there to forgive us. And kahit minsan na-feel natin na parang minamanipulate ko na lang ang Lord, parang minsan na-feel natin na parang kaya parang minsan na-feel natin na parang ay gagawin ko na lang to kasi patatawarin din naman ako ng Panginoon, and then things happen, and then magkakamali ka na naman, and then mafe-feel mo na failure ka na naman. Pero ang kagandahan kasi ng mercy ng Panginoon, hindi siya nauubos. Yung mercy ng Lord, sabi nga, endures forever. And ganun siya ka-merciful sa ating mga buhay. And we can actually read from the Bible na His love and His mercy endures forever. And also, makikita natin His love is new every morning. And also, ang kagandahan pa doon, sinabi niya sa Bible na He remembers our sin no more. Siguro ikaw, naalala mo pa yung mga nagawa mong kasalanan, nagagawa mo pa rin yung mga sins na nagawa mo. Or you will see yourself na you remember all the bad things that you have done or your disobedience sa Lord. Kaya minsan nahihiya ka. Pero ang good news, sabi ng scripture, is God did not remember your sins no more. Kinalimutan na siya ng Panginoon. Kaya you are free now. Hindi ka free na gumawa ng mali, but you are now free to do good things. You are now free to do good things. Amen? Na, di ba parang pagka kunwari, meron kang pangit at lumang sapatos na madumi at maputik. Tapos sasabihin mo na gusto kong maging malinis yung sapatos mo na yon. Sabi ng Lord, ibigyan kita ng bagong sapatos na puti. When God says na you are free, hindi ibig sabihin na free na dumihan mo na ulit siya, kundi you are now free to protect the cleanliness ng bagong sapatos na binigay sa'yo. Naintindihan ba natin? Hindi siya free to do sins. Hindi siya freedom to do bad works, but it is a freedom to do good works. Amen? Amen, amen. Binibigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan. Kasi dati hindi natin magawa kahit anong pagsisikap mo, pagmamabait mo. Parang lagi kang alipin ng kasalanan. Pero now you are free. Pwede bang i-chat natin dyan sa chat box natin? I am free. I am free. Amen. I hope you believe that. I hope na yan yung panghawakan natin na ikaw talaga ay pinalaya na ng Panginoon. The enemy will try to convince you that you are not. The enemy will try to convince you that you are still in the shackles of the enemy. Pero kahit nung Sunday, I've shared about this na yung enemy, di-deceive ka niya eh. Pero hold on to the reality. Hawakan mo yung katotohanan na pinalaya ka na ng Panginoon. Amen? Hindi ka hawak ng demonyo, hindi ka hawak ni Satan, hindi ka under the shackles, the captivity ng kaaway. Hindi na. When you accepted Jesus Christ, you are now free. Amen? Pinalaya ka na ng Panginoon. And that concludes our Jonah chapter 3.
And just a little reminder, let's read here. Sabi dito, even after Jonah ran away, God called him again. Not because Jonah was perfect, but God is a merciful and a patient God. Amen? Kahit tumakbo si Jonah palayo, makikita natin na hindi, na tinawag pa rin si Jonah, nagawa niya pa rin yung kinol pa rin siya ng Lord. Hindi dahil perfect si Jonah, hindi dahil mabait si Jonah, hindi dahil matalino or may something special about Jonah, but because God is a merciful and patient God. Amen. And the same way, makikita natin the people of Nineveh once living in sin. Actually, kung mababasa niyo yung pinag-aralan natin ng nakaraan, yung Nineveh, they are described as very evil, very violent na lugar. Pero when they turned back to God, pinalaya sila ng Panginoon na nagpapakita na there is no sin too great, no sin too deep. His grace changes everything. Na walang kasalanan na malalim, walang kasalanan na madilim, walang kasalanan na hindi kayang patawadin ng Panginoon. No matter how far we've gone, gaano man kalayo yung inabot natin na feeling natin na hindi na ako kayang patawarin ng Panginoon, we can think of it na yung kasalanan mo man kasing laki yan ng barko, pero yung pag-ibig at kapatawaran ng Panginoon kasing laki ng karagatan. Amen? Amen. And just a reminder, our failure doesn't answer our calling. Our failure doesn't cancel our salvation. Our calling doesn't cancel our sonship o yung pagiging anak natin ng Diyos, because God gives mercy and God gives another chance na palagi niyang binibigay sa ating lahat. Amen? Amen. And I hope you all remember that na we can always turn back to God. Pwede tayong laging lumapit sa Panginoon at hindi ang Panginoon looking at you so judgmental na ito ka, grabe ka naman. 'Di ba? Pero ang Lord, tinitingnan ka na open yung arms niya, that you are welcome to be with Him again, and welcome na welcome ka makasama ng Panginoon. Amen. Praise God. Salamat sa Lord, and thank you for everyone who joined us. And bago tayo maghiwa-hiwalay, pwede pa tayong lahat ay mag-picture taking. Yeah. Sige. Open natin yung ating camera. Sama natin mamaya sila sa picture. 1. Kayla. Hello, Ate Arlene. Wait na ako sa picture. Hindi ko Ano na ka ako na, sa Walang conclusion signal. ka na umabot. Hello, Kyle. Kamusta? Maaga ka pa ate sa picture. Oo nga. Ang hirap Okay. pumasok. Okay. Sige, picture tayo. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Chapter 3 tayo. Chapter 3. 1, 2, 3. Wait lang, sama natin sila sa picture. For documentation lang. For documentation, pagre-recruit. Picture tayo, picture. Babi, sama ka. 1, 2. Ang galing na-adjust no. 1, 2, 3. Sino yung isa? Yun. Si Kyle. Thank you, everyone. Ingat kayo. Bye-bye. Thank you for joining. Bye-bye, Yani. Sabihin mo kay Thank sabihin mo kay Bye-bye. tita mo. you. Sabihin mo kay tita, miss na siya ni Tupper. Sabihin mo ha. Opo. Ate Arlene, Bye. thank you. Almin, Kyle, thank you. Bye-bye, Kyle. Almin, medyo late lang, pero pwede na. Bye-bye, everyone.